Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabuhay, mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teodas na nagpapanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa walaang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi niyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagwalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat may narapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglayo ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan.
kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan sa igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao, sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na halagang 200 dinaryong tinapay, ang bilhin ay di sapat para makakain ang tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, mupo ang lahat. Humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 bakul. Nang makita ng mga tao ang kababalagahang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pinilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat.
At sa mga giliw nating nakikisa sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Mga giliw kong mga kapatid, sa amin hong pag-aaral sa teolohiya, ang atin hong mabuting balita, isa ito sa pinaka-espesyal na pagpapakita ni Jesus ng isang himala. Espesyal sapagkat hindi lamang isang himala ang naipakita dito sa ating mabuting balita. Dalawa ho ang naging himala. Bakit? Mga giliw kong mga kapatid, nang makita ng mga tao na pinagpirasperasyon ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, nabuksan ang kanilang kaisipan at ilang kalooban upang magbahagi. Mga giliw kong mga kapatid, ang ating mabuting balita ay hindi lang tinatawag the miracle of the multiplication of the bread and the fish, but the miracle of sharing. Mga giliw kong mga kapatid, sa istorya ng mga Hudyo, ang mga taong ito ay hindi ho sila naglalakbay na mga walang baon. Lahat ho yan, meron ho silang bit-bit. Pero sa istorya ho nila ay hindi ho sila ganon ka mapagbigay. Nabuksan ng Diyos ang kanilang kaisipan upang magbahagi. Kung paanong ibinahagi ni Jesus sa kanila ang bitbit ng bata na 5 tinapay at 2 isda, ganon ho ang nangyari kung bakit sila mismo ay nabagbag din. Sila mismo ay naawa din. Sila mismo ay nagbigay din. Mga giliw kong mga kapatid, napakaganda ng halimbawang ipinakita ni Jesus kung paanong binuksan ang kanilang mga mata. Namulat sila sa kung ano ang kailangan na gawin. Mga giliw kong mga kapatid, ganun din naman ho sa ating buhay. Malimit ito ho ang nangyayari kapag wala tayong nakikitang walang nagbibigay, kapag wala tayong nakikitang nangunguna, malimit kung minsan hindi rin tayo ang nangunguna. Bakit? Ano ba ang lagi nating sinasabi? Ay, yung mga yan nga, hindi nga rin nagbigay. Bakit kami magbibigay? Ay, yung mga yun nga, mas mayaman pa sa amin, hindi na nagbigay. Pero mga giliw kong mga kapatid, hindi sana natin tinitingnan ang mga bagay na iyon para tayo ay makapagbigay. Tingnan natin kung paano sa atin mismong sarili tayo ang mangungunang magbigay. Tayo ang mangungunang maging halimbawa sa larangan ng pagtulong. Hindi lamang sa ating simbahan, kundi sa bawat isa. Lalo tigit sa mga nangangailangan. Tingnan ninyo ang nangyari. Pagkatapos, napangunahan ni Jesus ang himalang ito. Anong sinabi? Sila ay nakapuno pa ng 12 bakol. Mga giliw kong mga kapatid, ito rin ho ang inaasahan sa atin bilang mananampalataya. Paano ko ba may bibigay ang aking sarili sa aking kapwa? Paano ba ako makakatulong sa kanila? Paano ba ako makakapagbigay ng kahit kakaunti sa mga taong nangangailangan? At paano ba ako makakapagbigay ng aking oras at panahon para maglingkod sa Diyos? Mga giliw kong mga kapatid, lagi nating titingnan. Hindi natin kailangan ipagdamot. Sapagkat sa bandang huli, ay hindi ho natin madadala yung mga bagay na iyon sa langit. Pag kami nga ho mag-uusap-usap, lalo na kapag may mga gathering kaming mga pari, yun lagi ang aming kuminsan biruan, pero may makukuha kang aral. Sasabihin, anhin mo gayang iyong kayamanan. Pagkatapos ng iyong paghihirap sa buhay na ito, ikaw ay mamamatay din. Sinong may iwanan ng iyong kayamanan? Pagtatalo-talunan lamang. Pero kapag ikaw ay nagbigay,
ay makikita ng iyong mga naiwanan at masasabi ng mga taong pupunta sa iyo na ganyang kabuti ang iyong kapatid, ganyang kabuti ang iyong magulang. Kaming lahat ay natulungan. Mga gilo kong mga kapatid, doon natin makikita sa bandang huli kung marami tayong tinulungan o tayo ay nagdamot sa ating kapwa. Bakit? Kapag mabuti ka, marami kang tinutulungan, maayos ang iyong pakikitungo sa iyong kapwa, dadagsain ka. Pupunta at pupunta yan sa burol mo kahit malayo. Bakit? Dahil napakabuti ang iyong ginawa. Kaya mga gilo kong mga kapatid, kita din ho natin sa bandang huli ng ating mabuting balita. Nung makita na ni Jesus na siya ay dadagsain na, nung makita na ni Jesus na napakarami ng tao, anong kanyang ginawa? Siya na ang umalis. Bakit? Dahil ramdam na ni Jesus na marami nang sumusunod sa Kanya dahil sa kabutihan niyang ginagawa. Mga gilaw kong mga kapatid, sana tayo rin sa ganang atin, makita din natin, paano ba ako makakatulong sa aking kapwa? Paano ba ako makakapagbigay? Paano ba ako makakabahagi ng ako mismo ang nanguna? Paano ba ako makakatulong na hindi ko tinitingnan yung mga taong may mas mataas pa sa akin at sasabihin, sila nga. Sana ay hindi natin mabanggit ito sa pagtulong natin sa mga taong nangangailangan. Bagkus, tayo mismo sa ating sarili, tayo na ang manguna na tumulong, magbigay at magbahagi. Sapagkat sa pagbabahagi natin, doon natin maipapakita kung gaano din tayo binibiyayaan ng Diyos. Doon natin mapakikita kung gaano tayo nilikha ng Diyos na isang taong mabuti. Harinawa, ang halimbawang ginawa ni Jesus ay maging isang halimbawa para sa atin upang tayo din ay pukawin. Mamulat din ang ating mga mata. Mabuksan din ang ating mga puso na tumulong sa mga mahirap, sa ating simbahan, at sa lahat ng mga taong nangangailangan sa atin. Magsitayo po ang lahat. Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, pinapakita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na may pagkaloob niya para sa atin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng katulad na pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang natitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw. Ang iyong anak na buhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay na iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay ay ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan. At kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysahan ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal lang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya ninabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, atin mo itong kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan kami. Nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen.
Sama-sama natin dasalin ngayon na panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, paranas sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad tayo niyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At din. pagpalain kayo ng maawain mapagmahal at makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, maging taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Magsiawit kayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabuhay, mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teodas na nagpapanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi niyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagwalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat may narapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus
ang Kristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglayo ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot, ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan sa igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal, ng pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao, sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na halagang 200 dinaryong tinapay, ang bilhin ay di sapat para makakain ang tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, mupo ang lahat. Humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 bakul. Nang makita ng mga tao ang kababalagahang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na
lalapit ang mga tao at pinilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga giliw nating nakikisa sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Mga giliw kong mga kapatid, sa amin hong pag-aaral sa teolohiya, ang atin hong mabuting balita, isa ito sa pinaka-espesyal na pagpapakita ni Jesus ng isang himala. Espesyal sapagkat hindi lamang isang himala ang naipakita dito sa ating mabuting balita. Dalawa ho ang naging himala. Bakit? Mga giliw kong mga kapatid, nang makita ng mga tao na pinagperasperasyon ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, nabuksan ang kanilang kaisipan at ilang kalooban upang magbahagi. Mga giliw kong mga kapatid, ang ating mabuting balita ay hindi lang tinatawag the miracle of the multiplication of the bread and the fish, but the miracle of sharing. Mga giliw kong mga kapatid, sa istorya ng mga Hudyo, ang mga taong ito ay hindi ho sila naglalakbay na mga walang baon. Lahat ho yan, meron ho silang bit-bit. Pero sa istorya ho nila ay hindi ho sila ganon ka mapagbigay. Nabuksan ng Diyos ang kanilang kaisipan upang magbahagi. Kung paanong ibinahagi ni Jesus sa kanila ang bitbit ng bata na 5 tinapay at 2 isda, ganun ho ang nangyari kung bakit sila mismo ay nabagbag din. Sila mismo ay naawa din. Sila mismo ay nagbigay din. Mga giliw kong mga kapatid, napakaganda ng halimbawang ipinakita ni Jesus kung paanong binuksan ang kanilang mga mata. Namulat sila sa kung ano ang kailangan na gawin. Mga giliw kong mga kapatid, ganun din naman ho sa ating buhay. Malimit ito ho ang nangyayari. Kapag wala tayong nakikitang walang nagbibigay, kapag wala tayong nakikitang nangunguna, malimit kung minsan hindi rin tayo ang nangunguna. Bakit? Ano ba ang lagi nating sinasabi? Ay, yung mga yan nga, hindi nga rin nagbigay. Bakit kami magbibigay? Ay, yung mga yun nga, mas mayaman pa sa amin, hindi na nagbigay. Pero mga giliw kong mga kapatid, hindi sana natin tinitingnan ang mga bagay na iyon para tayo ay makapagbigay. Tingnan natin kung paano sa atin mismong sarili tayo ang mangungunang magbigay. Tayo ang mangungunang maging halimbawa sa larangan ng pagtulong. Hindi lamang sa ating simbahan, kundi sa bawat isa. Lalo tigit sa mga nangangailangan. Tingnan ninyo ang nangyari. Pagkatapos, napangunahan ni Jesus ang himalang ito. Anong sinabi? Sila ay nakapuno pa ng 12 bakol. Mga giliw kong mga kapatid, ito rin ho ang inaasahan sa atin bilang mananampalataya. Paano ko ba may bibigay ang aking sarili sa aking kapwa? Paano ba ako makakatulong sa kanila? Paano ba ako makakapagbigay ng kahit kakaunti sa mga taong nangangailangan? At paano ba ako makakapagbigay ng aking oras at panahon para maglingkod sa Diyos? Mga giliw kong mga kapatid, lagi nating titingnan. Hindi natin kailangan ipagdamot. Sapagkat sa bandang huli, ay hindi ho natin madadala yung mga bagay na iyon sa langit. Pag kami nga ho mag-uusap-usap, lalo na kapag may mga gathering kaming mga pari,
Yun lagi ang aming kuminsan biruan, pero may makukuha kang aral. So, sasabihin, anhin mo kayang iyong kayamanan. Pagkatapos ng iyong paghihirap sa buhay na ito, ikaw ay mamamatay din. Sinong may iwanan ng iyong kayamanan? Pagtatalo-talunan lamang. Pero kapag ka ikaw ay nagbigay, ay makikita ng iyong mga naiwanan at masasabi ng mga taong pupunta sa iyo na ganyang kabuti ang iyong kapatid, ganyang kabuti ang iyong magulang. Kaming lahat ay natulungan. Mga gilo kong mga kapatid, doon natin makikita sa bandang huli kung marami tayong tinulungan o tayo ay nagdamot sa ating kapwa. Bakit? Kapag mabuti ka, marami kang tinutulungan, maayos ang iyong pakikitungo sa iyong kapwa, dadagsain ka. Pupunta at pupunta yan sa burol mo kahit malayo. Bakit? Dahil napakabuti ang iyong ginawa. Kaya mga gilo kong mga kapatid, kita din ho natin sa bandang huli ng ating mabuting balita. Nung makita na ni Jesus na siya ay dadagsain na, nung makita na ni Jesus na napakarami ng tao, anong kanyang ginawa? Siya na ang umalis. Bakit? Dahil ramdam na ni Jesus na marami nang sumusunod sa Kanya dahil sa kabutihan niyang ginagawa. Mga gilaw kong mga kapatid, sana tayo rin sa ganang atin, makita din natin, paano ba ako makakatulong sa aking kapwa? Paano ba ako makakapagbigay? Paano ba ako makakabahagi ng ako mismo ang nanguna? Paano ba ako makakatulong na hindi ko tinitingnan yung mga taong may mas mataas pa sa akin at sasabihin, sila nga. Sana ay hindi natin mabanggit ito sa pagtulong natin sa mga taong nangangailangan. Bagkus, tayo mismo sa ating sarili, tayo na ang manguna na tumulong, magbigay at magbahagi. Sapagkat sa pagbabahagi natin, doon natin maipapakita kung gaano din tayo binibiyayaan ng Diyos. Doon natin mapakikita kung gaano tayo nilikha ng Diyos na isang taong mabuti. Harinawa, ang halimbawang ginawa ni Jesus ay maging isang halimbawa para sa atin upang tayo din ay pukawin. Mamulat din ang ating mga mata, mabuksan din ang ating mga puso na tumulong sa mga mahirap, sa ating simbahan, at sa lahat ng mga taong nangangailangan sa atin. Magsitayo po ang lahat. Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, pinapakita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na may pagkaloob niya para sa atin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng katulad na pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay,
naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang natitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw. Ang iyong anak na buhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay na iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay ay ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan. At kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal lang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya ninabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, atin mo itong kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan kami. Nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa,
ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Sama-sama natin dasalin ngayon na panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasalang sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad tayo niniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. At pagpalain kayo ng maawain mapagmahal at makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, maging taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.